Ang tatlong baboy at ang gutom na lobo. Sa isang malayong kaharian, may tatlong magkaibigang baboy na magkakapatid. Sina Baboy Damulag, Baboy Bungisngis, at Baboy Kitikiti. Sila'y masigla at masayahing mga nilalang, palaging naghahanap ng mga bagong pakikipagsapalaran sa kanilang paligid. Isang araw, napag-isipan nilang magtayo ng kani-kanilang bahay. Mas mainam kung magkakanya-kanya tayo ng bahay para may privacy, sabi ni Baboy Damulag. Sumang-ayon sina Baboy Bungisngis at Baboy Kitikiti. Oo nga. Gagawa ko ng bahay na maganda at malakas, sabi ni Baboy Bungisngis habang tumatawa. Si Baboy Kitikiti naman ay puno ng sigla. Gagawa rin ako ng bahay na mabilis matapos para makapaglaro na tayo agad. Si Baboy Damulag, na laging praktikal, ay nag-isip ng mabuti. Kailangan matibay ang bahay ko para protektado tayo sa anumang panganib, anya. Kaya nagsimula silang magtayo ng kani-kanilang bahay. Si Baboy Kitikiti ang unang nakatapos. Gumawa siya ng bahay mula sa dayami. Mabilis at madali, sabi niya sa sarili. Sunod na natapos si Baboy Bungisngis. Ang kanyang bahay ay gawa sa kahoy. Matibay ito at maganda pa, sabi niya habang pinagmamasdan ang kanyang gawa. Si Baboy Damulag naman ay naglaan ng mas mahabang oras at pagsisikap. Gumawa siya ng bahay na yari sa ladrilyo. Mas mahirap gawin, pero sulit ito, sabi niya sa sarili. Isang araw, dumating ang gutom na lobo sa kanilang lugar. Una niyang nakita ang bahay ni Baboy Kitikiti. Amoy baboy, sabi ng lobo. Mukhang masarap ito. Kumatok ang lobo sa pintuan ni Baboy Kitikiti. Buksan mo ang pintuan, Baboy Kitikiti, o hihipan ko ang bahay mo, sabi ng lobo. Natakot si Baboy Kitikiti at sumagot, hindi ko bubuksan, kahit ano nang gawin mo. Galit na galit ang lobo at huminga ng malalim. Sa isang malakas na hininga, hinipan niya ang bahay ni Baboy Kitikiti at ito ay nagkaluray-luray. Takot na takot si Baboy Kitikiti at tumakbo papunta sa bahay ni Baboy Bungisngis. Baboy Bungisngis, tulungan mo ako, sigaw ni Baboy Kitikiti. Pinapasok siya ni Baboy Bungisngis at sabay nilang nilok ang pinto. Hindi nagtagal, narating ng lobo ang bahay ni Baboy Bungisngis. Buksan mo ang pintuan, Baboy Bungisngis, o hihipan ko ang bahay mo, sigaw ng lobo. Sumagot si Baboy Bungisngis, hindi ko bubuksan, kahit ano nang gawin mo. Huminga ulit ng malalim ang lobo at hinipan ang bahay ni Baboy Bungisngis. Dahil gawa lang sa kahoy, nagiba rin ito. Tumakbo sina Baboy Kitikiti at Baboy Bungisngis papunta sa bahay ni Baboy Damulag. Baboy Damulag, tulungan mo kami, sigaw ng dalawa. Pinapasok sila ni Baboy Damulag at nilok ang pintuan ng kanyang bahay. Hindi nagtagal, narating ng lobo ang bahay ni Baboy Damulag. Buksan mo ang pintuan, Baboy Damulag, o hihipan ko ang bahay mo, sigaw ng lobo. Sumagot si Baboy Damulag, hindi ko bubuksan, kahit ano nang gawin mo. Huminga ng malalim ang lobo at hinipan ang bahay ni Baboy Damulag. Pero kahit anong hininga ang gawin niya, hindi nagiba ang bahay. Galit na ang lobo. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan, sabi ng lobo. Nakaisip siya ng plano. Aakyat ako sa chimney at papasok mula doon, sabi ng lobo sa sarili. Narinig ni Baboy Damulag ang plano ng lobo. Kailangan nating maghanda, sabi niya sa kanyang mga kapatid. Magpainit tayo ng tubig sa malaking kaldero. Habang umaakyat ang lobo sa bubong, nagsimulang magpakulo ng tubig ang tatlong baboy. Nang makapasok na ang lobo sa chimney, bumagsak siya diretso sa kumukulong tubig. Ay! Mainit, sigaw ng lobo at mabilis siyang tumalon palabas ng bahay, nasusunog ang kanyang buntot. Tumakbo siya palayo at hindi na muling bumalik. Salamat, Baboy Damulag, sabi ni Baboy Kitikiti. Salamat, Baboy Damulag, sabi rin ni Baboy Bungisngis. Kung hindi dahil sa matibay mong bahay, wala na tayo ngayon. Ngumiti si Baboy Damulag. Kaya't laging mag-isip ng mabuti at gumawa ng maayos, sabi niya. Ang pagsisikap at pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting resulta. Mula noon, natutunan ng tatlong baboy ang kahalagahan ng paggawa ng maayos at matibay. At sila'y namuhay ng masaya at ligtas sa kanilang matibay na bahay.